kami dyan, ito yung sasabihin mo. So, every time na meron silang ipagawa sa akin, talagang sila sa itong sabihin mo, mag-text ka sa akin ng ganito, ganyan, i-forward mo sa akin para kung hindi kayo babaliktad. So, pagkatapos noon sa aming usapan, nila Father Alejo, na-meet ko ito si Father Alejo, si Attorney Sabio, si Junel. Sila po ang nakipag-usap sa akin regarding na mag-witness ako sa ating presidente. Openly, sinabi nila sa akin na bulag na daw ang tao, hindi na masira si Duterte, si Presidente Duterte sa IGK. So, ang inisip nila is ang illegal drugs naman daw po. So, nung time na yun, na-curious ako kasi inaamin ko, hindi ko naman sinabing magandang record ko. Talagang, after noon talaga, binabaan ako ni Father Alejo na may sobre na 20,000 doon sa upuan ko. So, ako naman, nadala naman ako kasi medyo notorious din. So, sinakyan ko na lang rin kasi kada salita, pera, tapos minsan nilalagay pa sa yung mga tissue kung saan kami kumakain. So, nung September, tapos October, pagka November, bumalik pa rin si Father Alejo sa amin, sa bahay namin. Binigyan na naman ako ng pera. Nung November kasi, ganito po yung nangyari doon. Ang gusto mangyari ni Senator Trillanes, tatawag ako sa kanya, ito ang sasabihin mo, i-re-record ko sa CP. Yun din ang ginagawa niya kay Motabato at sa kay Trillanes para daw walang ligtas. So every time na tatawag ako sa'yo, ito ang sasabihin mo, ganito, ganyan, ganyan, tatawag ako ulit. So nire-record nila sa audio kung ano yung pinagsasabi namin. Para matakot kami na bumalik na daw. So at that time, doon na nag-first na meron silang pinadala sa akin na draft na affidavit. Nung time na yun, na-shock ako sa affidavit kasi una-una, yung may relasyon daw yung yung si City Councilor at saka si PRR day. And then ang worst is nakita ko na mayroong drugs na ini-involve nila si Presidente Duterte. So nagtanong ako, bakit may drugs? Kasi nga daw, hindi na daw maniniwala ang tao sa IGK. So dapat, yung drugs naman. First draft, sabi niya, ito papasok ko sa'yo, mamaya na, ipapa-approve ko muna kay Senator Trillanes at saka kay Senator De Lima. Tapos pangalawa, hindi, uulitin ko na naman, second draft na naman, hanggang nag-third draft, fourth draft, and then nag-decide sila na pumunta daw ako ng Maynila. Nandito yung mga forward sa akin ng yung back and forth na yung pamasahe papuntang Manila at saka yung ticket ko na nung December yung pagpunta ko ng Manila rin. Pagdating doon sa Manila, doon sa may forum, nakita ko to si Las Cañas. Sa kanilang forum, makikita mo sa aming pag-uusap, never sila nagsalita na mga kundi sasabihin nila, hanapan natin yung paraan na bumagsak yan. Actually, may text pa nga si Attorney Sabio nga, yung yung testimony mo, muhagsak mo, in Bisaya pa, muhagsak lagi na si Presidente Duterte, ana. So, katong time na to, nakuyawan ako kay